Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, December 4, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Magsakit kayo! Saya sa pinigap! Pag-aangkin ng Islamic State sa nangyaring pambobomba sa Marawi City, bineberipika na ng militar. Habang 2 persons of interest, tukoy na ng PNP. Nakakapraning talaga, sir, pag may bildol po. Marami pong bildol pa na nagaganap, sir, pero hindi na yon sa lakas po. Every hour, naratel po. Kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. Malalakas na aftershocks, ramdam pa rin sa Mindanao. Ina-allege nila na wala pa daw natanggap si ex-President Duterte ng subpina at saka yung aking complaint. Sa pagdinig ng kasong grave threat na isinampa ni Representative Franz Castro, dating Pangulong Duterte, no show sa korte. At sa ating Arat Na segment, kauna-unahang Song Hits Festival na idinaos sa Baguio City, Silipin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bineberipika ng Armed Forces of the Philippines ang pag-aangkin ng Islamic State sa nangyaring pambobomba sa Marawi City nitong linggo. Ang PNP naman may natukoy ng 2 persons of interest sa naturang pag-atake. May balitang A to Z si Kim Salinas. Kahindik-hindik ang nangyaring pambobomba sa kalagitnaan ng misa sa Mindanao State University sa Marawi City linggo ng umaga. Sa takot at alarma ng mga taong dumalo sa simbahan, nagpulasan ng mga ito na humantong sa stampede. Nasa 45 ang nasaktan sa pagsabog, 4 dito ang nasawi, 6 naman na nagpapagaling pa sa ospital. Particularly yung 39 po ay nakalabas na rin po ng hospital because minor lamang po yung kanilang mga injuries because nagkaroon nga po ng stampede, not because yung kanilang sugat po ay related po doon sa explosions. Yung 4 naman po na biktima po ay na-turn over na po yan sa funeral homes and their remains are being taken care of by their respective families po. Nagbuo na ang Philippine National Police ng Special Investigation Task Group na tututok sa kaso habang mayroon na ring 2 person of interest na tinitingnan ang PNP. Nag-create po kami ng Special Investigation Task Group para mag-focus dito sa nangyaring insidente na ito. No? Pinangungunahan ito ng ating Regional Director ng BARM, si Police Brigadier General Alan Nobleza. Meron na po silang tinitignan na 2 persons of interest. At base po doon sa mga pinakita po nilang mga larawan, doon sa mga rogues gallery po ay may mga positive identification po doon sa 2 POIs po na yon. Kanina, inangkin ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS terrorist group na sila ang nasa likod ng pag-atake. Gayunpaman, ayon sa Armed Forces of the Philippines, binibiripika pa nila ang pahayag ng ISIS habang tinitingnan rin nila ang posibleng papel ng Daula Islamiyah Mauti Group. Tinitingnan po namin yung anggulo na ito dahil nga dun sa mga sunod-sunod na operation natin against the terrorist groups in the whole area of Western Mindanao, dito sa Maguindanao, sa Lanao, and dito sa Basilan, maaring retaliatory attack. Kasunod ng pag-atake, naka-full alert ang kapulisan at militar sa Mindanao habang naka-heightened alert naman ang Metro Manila. We have alerted also our units, all of our units in Mindanao, as well as our other units just like with the Philippine National Police here in the Metro Manila area. We are continuously gathering intel operations so that we will be able to run after the perpetrators of this terroristic attack. Sa kabila nito, pinawi naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pangamba ng publiko ukol sa kaligtasan. Hindi po dapat kabahala ng ating mga kababayan dahil nasa amin po ang responsibilidad
na pangalagaan ang kanilang kaligtasan sa mga ganitong insidente. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naniniwala sa Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research Chairperson Professor Romel Banlawi na may kinalaman nga ang Islamic State of Iraq and Syria o ISIS sa naganap na pagsabog sa isang gymnasium sa Mindanao State University, Marawi City nitong linggo. Ayon kay Banlawi, nagkaroon sila ng pagkakataon na umatake lalo na't nakatutok ang puwersa ng militar sa pagdepensa ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Dagdag nito, posibleng nasa paligid lang ang grupo na maaaring umatake anumang oras. Terrorist groups like ISIS Philippines are complex adaptive system. They are able to adapt to the worst situation. They are very resilient. And the December 2 incident, I consider it as a watershed event because this is their first violent attack in the post-pandemic period. Sa ibang balita, mariing kinukondena ni Vice President Sara Duterte ang nais ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na muling bigyan ng amnestiya ang mga dating miyembro ng mga rebeldeng grupo. Ayon kay VP Sara, tutol siya dahil ito ang mga ugat ng pagkamatay umano ng mga menyor de edad, pulis, sundalo at maraming iba pa. Sinabi rin ni VP Sara ang kasunduan ng Pilipinas sa National Democratic Front ay maituturing na isang masamang gawain. Hinihikayat naman nito ang publiko na alalahanin ang mga nasawi sa madugong pag-atake ng NPA, CPP, NDF. At umaasa rin ito na ikokonsidera ng punong ehekutibo ang kapakanan ng komunidad na lumalaban sa rebelyon. Hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Samantala, kung hindi suportado ni Vice President Sara Duterte ang pagbibigay ng amnestiya o pardon nga sa mga rebelde, si House Speaker Martin Romualdez naman buo ang suporta sa hangarin ng Pangulong Marcos na bigyan ng pagkakataon ng mga rebelde na makapagbagong buhay. Ayon kay Speaker Romualdez, marapat lang na bigyan ng pagkakataon ng mga ito para magkaroon ng kapayapaan at matibay na pagkakaisa ang bansa. Giit pa nito, dapat walang ikabahala ang bawat isa dahil malakas naman anya ang puwersa ng sandatahang lakas. Matatanda ang inaprubahan ng Pangulong Marcos ang executive order at ilang proklamasyon na nagbibigay ng amnestiya sa mga rebelde at insurgent groups. Hindi pa rin mapalagay ang ilan sa ating mga kababayan sa ilang bahagi ng Mindanao matapos tumama nitong weekend ang magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. Kasabay nito, tiniyak ng iba't ibang emergency response agencies ng pamahalaan na nakaalalay ito sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nakakapraning talaga, sir, pag may lindol po. Aftershock po, marami pong lindol pa na nagaganap, sir, pero hindi na yon sa lakas po. Pakunti-kunti lang po. Every hour, rattle po kami. Kabado pa rin ang college instructor na si Ray sa tuwing nakakaramdam ng malalakas na aftershock sa kanilang lugar sa Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Kwento nito, bagamat may kalayuan sa Hinatuan, Surigao del Sur na siyang episentro ng magnitude 7.4 na pagyanig noong December 2, ramdam sa kanilang bayan ang lakas ng lindol. Malakas po, sir, kasi yung mga product po sa isang convenience store is nagtumbahan po, sir. Meron po yung mga po na wild battle po na napiyak po sa loob ng convenience store. Nagpanik po ang cruiser, yung mga customer po nila na nagsigawan po dahil malakas-lakas po yung lindol, sir. Kaya ang ginawa po nila, naglabasan po sila bigla na grambulan po, palabas po. Because hindi naman po yun, wala naman po kami sa second floor, nasa first floor po kami sa isang convenience store. After that, nag-blackout po, nag-brownout po sa mismong araw na yun, sir. Ganito rin ang kwento ng pamilya ni Christina, taga Davao City. May kasama pa kaming senior sa bahay, yung mama ko. Kaya dali-dali kami lumabas at yung malakas na lindol, talagang hindi kami nakatulog ng maayos. May mga mga siguro mga tatlo hanggang madaling araw, kasi may aftershocks noon, 19 ng araw na. Base sa datos ng FIVOX,
ang December 2 na pagyanig ang tinuturing na unang major earthquake sa Mindanao magmula noong taong 1992. For a major earthquake like a 7.4, you would expect a lot of aftershocks. And some of the aftershocks would be greater than magnitude 6. May mga nakita ng damage dun sa mga bahay, sa mga building. At the same time, may mga geological impacts din na report. Meaning, it's either nagkaroon ng landslide, nagkaroon ng liquefaction, nagkaroon ng mga sandballs, and even posible din na nagkaroon ng mga fissures din sa lupa. Sa tala naman ng Office of Civil Defense Caraga Region, nananatiling 2 ang bilang ng nasawi at ilang sugatan. 9 injured, napapagaling. Yung reported kagabi na report ni Gov. Ayek Pimentel, may 2 death, no? Although na-assess natin, mayroon lang tayong management of the dead and the missing na cluster. Hinihintay natin sila, but definitely, sabi ni Gov, may 2 reported from this league due to collapsed walls and isa din sa Barobo. Habang patuloy na tumataas naman ang bilang ng mga natatalang pinsala. For now, 102 totally damaged houses, 102 and 743 partially damaged houses. Although yung power nila restored naman, ang water nila ay restored na rin. And may nag-suspend na rin ng mga classes from the 12 LGUs in Surigao del Sur. Tiniyak naman ng OCD na maayos ang kalagayan ng mga apektadong residente, partikular ang mga nasa evacuation centers. I-deploy na rin ng DSWD ang kanilang food at non-food items sa Caraga Region. Sa ngayon po, yung ating monitor na mga kababayan nating affected dyan sa lugar, ay nasa 35,134 individuals, that's equivalent to 8,700 plus families. Bukod pa yung mga nasa outside evacuation centers na nasa 568 families yan or 2,390 plus individuals. 32 po na evacuation centers ang nakamobilize ngayon dyan po sa buong Caraga. Sa isang abiso, sinabi ng Hinatuan Municipality na walang ipinatutupad na mass evacuation sa probinsya. Wala rin nila natanggap na abiso sa FIVOX kaugnay ng banta ng tsunami. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. No-show o hindi sumipot ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa paunang investigasyon kaugnay sa kasong grave threat na inihain ni Representative Franz Castro. Sa halip, ang mga abogado nito ang humarap sa Quezon City Prosecutor's Office. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Pasado 2:00 ng hapon ngayong December 4. Sumadya sa Quezon City Prosecutor's Office si Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro kasama ang kanyang legal counsel. Ito ay upang daluhan ang pagdinig ng prosekusyon sa kasong grave threat na isinampa laban sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Dumating din ang mga taga-suporta ni Castro. Gayon din ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Yun nga lang, no show o hindi sumipot si Duterte. Sa halip, tanging ang 2 abogado nito ang kumatawan para harapin ang paunang pagdinig sa kinakaharap na kasong kriminal. Ina-allege nila na wala pa daw natanggap si ex-President Duterte ng subpina at saka yung aking complaint. We assume good faith there na ang kanilang sinasabi hindi pa raw natatanggap ang subpina at complaint affidavit ni Congresswoman Franz Castro. Hindi humarap sa media ang mga abogado ni Duterte. Pero ayon sa kampo ni Castro, dahilan daw ng hindi pagsipot ni Duterte ay ang hindi pagkakatanggap ng kopya ng subpina at ng mismong reklamo ng kanilang kliyente. Dahil rito, nausog ang pagdinig sa December 15. Yun lang yung yun yung time na dapat nilang sagutin. Nag-extend pa nga sila eh. Delay yan. Wala na po yung another exemption or extension. Kaya ayon pa rin to sa due process, pinagbigyan naman natin sila. Kung ano gusto natin lang makita natin ang kanilang depensa, then the court, the fiscal will resolve the case or the complaint on the basis of his appreciation. Nag-ugat ang reklamo ni Castro ng pagbantaan anya ito ng dating Pangulo sa isang panayam sa SMNI noong October 11, habang naghain rin ang kongresista ng supplemental complaint affidavit bunsod ng panibagong pagbabanta ni Duterte sa kanya na umere sa parehong channel nitong November 16. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Nihayag ni House Majority Leader Manuel Dalipe na handa na ang mababang kapulungan na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang madugong drug war ng Duterte administration. Pero ayon kay Dalipe, hindi ibig sabihin ito na bukas ulit ang bansa na sumali sa ICC. Dagdag ng mambabatas, nasa kamay ng Executive Department kung aaprubahan nito ang nais ng Kongreso na makipag-cooperate sa ICC. Matatandaang noong 2018 nang bawiin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagiging kaanib ng Pinas sa The Hague dahil plano ng tribunal na imbestigahan ang libo-libong namatay sa kamay ng mga pulis sa gitna ng madugong war on drugs. Samantala, pinabulaanan naman ng mambabatas ang umuugong na balitang tinatarget umano ng Kongreso si VP Sara Duterte. What the House of Representatives is doing right now with the 2 resolutions filed and which we still have to decide later on within the week is to give the Executive Department the position of the House of Representatives because we are representing each and every corner of this country. There is no truth to that. I don't believe that this is about anything political that we want to silence a particular group. Susunod sa ating balitang A to Z Sports, UAAP Cheer Dance Competition, may bago ng kampyon. At mamaya sa ating Arat Na segment, kauna-unahang song hits sa festival na idinaos sa Baguio City, Silipin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Naghain ng petisyon ng pamunuan ng MRT-3 para sa taas pasahe sa susunod na taon. Ayon kay Officer in Charge General Manager ASEC Georgette Aquino, nasa 2 pesos at 29 centavos ang magiging dagdag sa boarding fee. 21 centimos naman sa kada kilometro. Ibig sabihin, magiging 16 na piso hanggang 34 pesos na ang pamasahe sa MRT-3. Oras na maaprubahan ni Transport Secretary Jaime Bautista ang kahilingan ng MRT-3, nakatakda nila itong simulan sa unang quarter ng 2024. Napagdesisyonan namin na dapat kaming mag-file ulit ng petition for fare increase. Ang aming nire-request ay additional 2.29 pesos boarding fare at 0.21 centavos distance fare. Ibig sabihin, kada kilometro, madadagdagan ng 0.21 pesos ang pamasahe. Para naman sa mga motorista, magkakaroon po ng dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ngayong Martes. Batay sa abiso ng oil companies, maglalaro sa 30 centavos ang magiging tapya sa kada litro ng diesel. 20 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 30 centavos sa kada litro ng kerosene ang itataas. Paliwanag ng Energy Department, bunso dito ng pagbabawas ng supply ng OPEC Plus member countries. Kinumpirma ni Sinag Chairperson Rosendo So na ubos na ang supply ng maliliit na pulang sibuyas sa mga cold storage facility. Ayon kay So, tanging mga malalaking sibuyas na lang ang natitira sa mga imbakan. Habang ayon sa Bureau of Plant Industry, magkakaroon naman ng supply ng imported na pulang sibuyas sa mga susunod na linggo. Bagay na aprobado naman ng grupong Sinag dahil hindi pa naman raw anihan ng sibuyas. Sa ngayon, naglalaro sa 80 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan. Wala na, and yung mga big size na lang ang naiwan. Pero yung big size ang bentahan naman ng mga nag-outside cold storage nasa 80 pesos lang. Mas okay na magpasok sila ngayon kasi ang ani naman ng December, yung palusot konti lang, hindi pa malaking volume. So ang talagang peak ng harvest natin is March and April.
Isasagot ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte sa petisyong kumekwestiyon sa pagiging konstitusyonal ng 125 million peso confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022. Hindi pa kumikilos ang Korte sa petisyon dahil gusto munang marinig ang panig ng mga respondents na bahagi ng proseso. Samantala, sinabi ni Senator Amy Marcos na mananagot kung sino man ang nagpakalat ng claims na umabot umano sa 1.8 billion pesos ang travel expense ni House Speaker Martin Romualdez na lumabas sa Sunshine Media Network International Talent na si Jeffrey Celis. Mariin namang itinatanggi ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang alegasyon na nagmula sa Senado ang kumalat na impormasyon. At nilagdaan na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bagong batas na magbibigay ng dagdag proteksyon sa mga Filipino caregiver. Sa amendment na isinusulong ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, dapat 18 years old ang caregiver, protektado mula sa anumang uri ng pang-aabuso at pananamantala. Nagbukas na ng investigasyon ng anti-terrorism prosecutors sa France matapos ang pag-atake sa isang turistang Filipino-German malapit sa Eiffel Tower sa Paris. Base sa ulat, 23 taon lang ang naturang biktima na nasawi sa pag-atake. Bago nito, minaman-mananumano ng naturang attacker dahil sa suspected Islamic radicalization. Tinutukoy ito bilang si Rajabpur Miandoab. Posible siyang maharap sa murder na konektado sa terrorist enterprise. Ipinarating naman ni French Ambassador Marie Fontenelle ang pakikiramay sa pamilya ng biktima. Nananatiling buhay ang De La Salle University Green Archers at pinipilit ang do-or-die matchup laban sa UP Fighting Maroons matapos niyan talunin ang Diliman Bay squad sa Game 2 ng UAAP Season 86 Men's Basketball Finals sa score na 82-60. Sa naturang harapan, gumawa na naman ng game-high 14 points si Francis Escandor sa kupunan ng De La Salle. Nakatakda naman muling magharap ang dalawang kupunan para sa title decider sa Miyerkules, December 6 sa Smart Araneta Coliseum. Samantala, may bago namang kampiyon ng UAAP Season 86 sa cheer dance competition. Sa temang Super Mario Brothers, tinalo ng FEU cheering squad ang lahat ng iba pang teams na sumali. Dahil sa panalong yan, na-dethrone nila ang NU Pep Squad na runner-up naman sa kanilang tribute kay Elvis Presley. Habang nasa ikatlong pwesto ang UST sa kanilang Blackpink in the Area Inspired Routine. Sa aming pagbabalik, kauna-unahang Song Hits Festival na idinao sa Baguio City, silipin. Manatiling nakatutok, kayo'y nanonood ng Balitang A to Z. Kauna-unahang Song Hits Festival, matagumpay na naidao sa Baguio City nitong weekend. Nasa 19 na mga OPM artists ang nakisaya na dinaluhan naman ng mga kabataang mahilig sa rock at rap music. Arat na sa City of Pines sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nagmistulang City of Rock and Roll ang City of Pines nang mabinyagan ito ng kauna-unahang Song Hits Festival nitong weekend. Labing-siyam na OPM artists ang nakisaya at nagpainit sa malamig na gabi sa Melvin Jones Grandstand ng Baguio City. Present ang mga kabataang mahilig sa rock at rap music, habang dumayo rin ang A to Z at Live TV para sa palaro at papremyo. Alam niyo ba na nandito na sa Baguio City and nearby provinces ang A to Z and Live TV? Just re-scan your digital boxes like TV Plus. At ngayong gabi magpapamigay po kami. Ready? 1, 2, 3, go! A to Z. Ang mga magkakaibigang ito, kanya-kanyang abang sa mga paboritong musikero. One Click Straight! At saka Al James. And Lemon and Orange. Masaya po kasi
mag-enjoy kami bago ang finals. Masaya po kasi Baguio isn't known for its location nila. Kaya ngayon pong nagkaroon ng Song Hits Festival dito, parang masaya po kasi nakikisabay siya sa ibang lugar. Nagbibigay ng saya dito sa mga taga Baguio. Wala, masaya. Actually, first time namin to talaga. Kasi festival siya, so first time namin sa Baguio. Masaya nga kahit di nila kami kilala. Ayon sa executive producer ng Song Hits Festival, malaking karagdagan ang tugtugang ito para sa turismo ng tinaguriang summer capital ng bansa. Not only the audience would love to go to Baguio, it's also the bands themselves would love to go back to Baguio every now and then. So, not only Manila but different parts in the Philippines. Pero bukod sa enjoy at pagpapromote ng musikang sariling atin, paraan din pala ang Song Hits Festival para makatulong sa mga nangangailangan. Music festival like this, we also help children with Down syndrome. We support orphanages like the Little Brave Hearts. So, it's a music fest with a heart. Kaya naman, kaabang-abang talaga ang susunod na Song Hits Festival na gaganapin sa La Union sa summer 2024. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating Pangulo ng Estados Unidos na si Barack Obama. Ayon kay Obama, walang relihiyon ang responsable sa terorismo. Anya, tao ang may pananagutan sa karahasan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Daman na po natin ang malamig na simoy ng hangin, isang malaking pahiwatig na malapit na ang pinakahihintay dahil 21 days na lang, Pasko na. Bago po tuluyang magpaalam ang aming programa ngayong gabi, nais nating tunghayan ang ating Christmas Station ID. Mamaya po yan. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!